Ayun, wala nang paligoy-ligoy mga kapatid. Simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Ito po ang ating panonoorin galing sa PH Update. Boying Rimulya, fake news na naman. Patano, no? So, ibig sabihin lang na naman, may dati siyang fake news. Yung kay Villanueva siguro yung dati siguro, no? Mag-public apology, Boying, puro ka fake news. Yan po ang title ng ating panonoorin na galing sa PH Update. Kung ready na kayo, simulan na po natin ito. Pangalawang beses mo na yan sa pagpapakalat ng fake news, Boying Rimulya, ha? Langya ka, strike to ka na. Una, kay Senator Joel Villanueva. Ayun Ngayon nga. naman, kay Senator Bato de la Rosa. Ito talagang mama na to. Para nagpunta ka dyan sa ombudsman para magpakalat lang ng fake news. Tsaka simula nung naging ombudsman siya si Sir, ang ingay, laging parang laging laman ng mga media, no? Yung dating ombudsman, di naman ganun eh. Pero ito ang ingay, no? Ito ho kasi yan mga kababayan, kung bago lang ko sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga Shoutout, gusto sumali sir. sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na. Nasa description ng ating PH Update. Mga kababayan, ano ba itong sinasabi nating nagpakalat na naman ng fake news? Etong si Boying Rimulya. Eto, Batas PH. O yan, Batas PH yan mga kababayan. Ayun. Para wala ho talagang fake news. Hindi kagaya nitong si Boying Rimulya. Dito ho tayo sa Batas PH. Ito. ICC spokes denies existence of arrest warrant versus Bato. Naku, yari si Boying Rimulya dito. Yari ho si Boying Rimulya dito. Minayat maya niya na ho ang pagpapakalat ng fake news. Sa tingin natin, dalawa na ho masisibak sa mga julalay nitong si Boying Rimulya. Una, doon sa naglagay Dalawa sa na. kanyang lamesa na meron pang problema itong si Senator Joel Villanueva. Oo, tapos nung nalaman, matagal na pala yun. Ngayon naman ho mga kababayan, kesyo may ilinabas na daw ang arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pero pwede rin natin hong tignan ito na tinitignan lang nila yung timpla ng tubig kung paano ito tatanggapin ng ating mga kababayan. Pero yung mga ganyang klaseng bagay, Parang pakiramdaman yung nangyayari, kung kakagatin ba to? hindi ho natin malaman kung bukas o sa susunod na mga araw lalabas ho yung na yan, yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Kasi yan ho yung nasa playbook nila eh. Magpapalipad sila ng kung ano-anong mga ka-fake newsan. Maya-maya tututuhanin ho nila mga kababayan. Ito, just in International Criminal Court ICC spokesperson Fedi El Abdallah clarifies that its pre-trial chamber still has only one crimes against humanity case involving the Philippines at present. The one against former Pres Rodrigo Duterte. So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang ho nun, kapike-pikean ho talaga itong si Boying Rimulya. Hindi na ho talaga siya tumigil sa pagpapakalat ng fake news. Pagbukas natin kaninang umaga, nakita natin arrest warrant versus Bato de la Rosa, ICC. Ako, sabi ko, ano naman ba to? Ang headline ho kaninang umaga yan eh. Trending na trending ho. Yung mga trolls ng Talyanista Ensaymada, mga dilawan, talagang pinagpestahan yan, lalo na yung sa News 5. Di ba, pinagpestahan ho nila yung post na yan. Magkalitaw-litaw, fake news naman ho pala itong si Boying Rimulya. The ICC mouthpiece urged the public to only get update through its official channels. Nako! Huwag daw tayo makinig doon sa mga fake news kagaya nitong si Boying Rimulya. Anak ng toka, kung nanggaling lang yan sa vlogger, nako, yari na. Masa cybercrime ka na, mayayari ka na. Ang masama, pag nagkamali ang mga vlogger daw, parang malala na yung balita nila. Pero pag sila, mali lang yung source siguro, no? Mali lang yung source. Papaano ka na, ipapakamla ka na. Diba ganyan ho sila? Yung mga pinatawag nilang vlogger doon sa doon sa Tricom nila diyan sa dati. Sa House of Representative, NBI, DOJ, AMLA, lahat to pinatawag nila. Mga vlogger yung iniimbestigan. Pero dito, nagdudumilat ang mga ebidensya na napaka-fake news nitong ating ombudsman pa mismo nagpapakalat ng fake news. Kasi problema sa'yo, Boying Rimulya, hindi mo trabahong mayat-maya nagsasalita. Oo, mayat-maya. Wala nga, hindi na tumigil yung bunganga mo na yan. Isara mo kasi, anak ng Petrang Karapata. Minayat-maya mo kakadaldal eh. Pati ba naman yung kaso sa ICI, pinakikialaman mo.
O ina-anunsyo mo, tagapagsalita ka ba ng, hindi pala, wala pala kwenta yung ICI. ICC. Di naman ikaw tagapagsalita. Announce ka ng announce. Pambira. This come after Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla revealed that ICC has issued an arrest warrant against Sen De La Rosa. Naku, yari. Sinoplak ho ng ICC etong si Boying Remulla. Mantakin mo mismong ICC ang maglalaglag sa'yo, mambabara sa'yo, Hindi pala totoo yung kay Sir Bato, no? dahil sa mga kapiki-pikian mo mga inaanunsyo. Grabe. Kaya ho, sa totoo lang, ano na lang ho talaga, kapal na lang ng mukha ang meron itong si Boying Remulla. Pambira, anak ng to. Kung wala naman kasi sapat na dokumento, kasi kahit hindi mo i-anunsyo, pagka lumabas yan dun sa mga official channels ng ICC, malalaman at malalaman yan. Pero ano kasi, dapat pag may nakita siya, pag-aralan niya muna, bago niya isalita. Kada may, kasi biglang magsasalita, Ang ingay naman ng ombudsman natin ngayon. Yan ang problema pagka ikaw ay bida-bida. Kaya tayo dito sa PH Update, di mo tayo nagbibida-bida. Ayan, no. Nagsalita na rin ho itong si Sir Jason sa kaugnay dyan sa mga kabalintonan na yan itong si Boying Remulla. ICC spokes deny assistance. Inulit lang ho pala, Ombudsman si Crispin Remulla, sinungaling at kalahati. Nagpapakalat ng peking news, fake news. Walang Bakit dapat kay ginoong ombudsman, tumahimik na lang muna? Masyadong galaw ng galaw eh. Basta pag mga kaalyado ng Duterte o Duterte, grabe ko makakembot. Easy lang kasi, relax lang. Pag may balita, hintayin muna, tingnan natin kung totoo o hindi. Siguro pagkalapag sa lamesa niya, presko na agad. Yun lang sir, para sa akin, dapat pag-aralan nyo muna. No, opinion lang ho natin yan. Ano lang, relax ka lang, sir. Atake agad kasi. Kaya ka, Boying Remulla, kapal ng mukha mo pagkatapos mong na fake news dun sa kay Senator Joel Villanueva, ngayon kay Senator Bato de la Rosa. Iniisa-isa mo talaga mga senador, ganon. Grabe, no? Sarap na sarap siya eh. Basta pagka maka-Duterte, may kinalaman sa kaalyado ng Duterte. Wag ganon, Wala sir. ka na ba talagang mapagkaabalahan dyan sa ombudsman? Kaya lahat na lang ng pwedeng... Pagka itinapat mo na yung mic, Wala namang ibang trabaho dyan. Marami pa naman sigurong ibang mga nakapilang issue na magiging trabaho ng ombudsman. Bakit puro ganito? sa kanya kung ano-ano nang pinagsasabi niya. Pambihirang Boying Remulla to, oo. Di mo ba kayo nahihiya niyan? Anong sinabi nitong si former ombudsman Samuel Martires? Tigilan mo ang kaka-preskon, mag-aral ka dyan sa ombudsman. Bakit kasi nilagay nyo sa ombudsman yan? Gayong ganyan pala. Sino ba nag-appoint yan? Ano ba naman yan? Ganito na lang ba tayo lagi, mga Ay, kapatid? hindi ka napapahiya o hindi ka sumunod. Anong nangyari? Fake news ka na naman. Aray ko. Kapal na lang ho talaga ng mukha Kung ako yan, anak ng toko. O sigurado, magpapainit sila ng isang issue nito dahil napahiya yung isa sa mga tauhan ni Marcos Jr. itong si... So para maggagawa na ng mga diversion. Davao City, may ghost project. Biglang mauwi sa ganito. Pero mo ICC, pinag-uusapan, ghost project sa Luzon, biglang napunta sa Davao. Putik yan. Tatalino talaga, mami. Boying Remulla. Amang lang ho kayo. Magpapalabas ho yung mga yan na mainit na issue para tabunan ang pagiging fake news ni Boying Remulla. Fake news! Fake news! Anak ng toko. Partida, di ka pa news niyan Ombudsman ka, pero nang fake news ka, paano na lang pagka naging news ka pa? Langya ka. Diba? Ito, dito tayo kay lagay ko lang dito to, itambay ko lang to dito para talagang solidong-solido. Pakinggan natin itong si Atty. Trixie Cruz Angeles, palakpakan natin. Pakinggan natin mga pondo de vista nitong si Atty. Trix, kaugnay dyan sa mga kapik nyo siya nitong si... Langya talaga itong si Boying, oo. Mag-aral ka kasi dyan sa ombudsman. Hindi yung mayat-maya nagpapapress kong kaya tuloy nagmumukha kang tanga. Na-survive mo yung kalagayan mo sa mga nakalipas na panahon para magasik ng lagim sa pagpapakalat ng fake news, ganon?
na-survive mo yung iyong sakit para magpakalat ng Hindi naman ganun yun. Naniniwala ho tayo na yung napagtagumpayan ni Boying Rimulya, yung kayang karamdaman, gagawa pa siya ng mga mabubuting bagay sa mundo. Pero hindi ho isa yung pagpapakalat ng fake news doon. Ito si Atty. Tex. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan mag-like, share, follow, and Like, share, subscribe. like, share, like, share. Ngayong araw na ito, Punta ko kayo sa Luminous. Luminous. Ang pangalan ng channel nitong si Atty. Tex. Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Punta ko kayo sa kanilang YT channel, ha? Yes, yes, yes. dalawang announcement ang medyo bumulabog sa atin. Unang-una, ang pag-announce, hindi niya actually in-announce, natanong siya sa isang interview at nabanggit niya na mayroon na raw pending arrest warrant o mayroong arrest warrant na lalabas ang ICC para kay Senator Bato de la Rosa. At base dun sa isang nakausap natin na source, mayroong mga pending din para sa ibang mga opisyales na dating ano ba to? Na dating mga kasama din sa war on drugs. Ayun, tuloy-tuloy na ho natin to mga kapatid ha. Shout out sa ating PH update. Yan, naghatid po yan ng balita. Albayalde, Aguto, Marcelo, Arayata, and Carlos. Puro mga PNP. So, ang pending warrant right now, ang nabanggit lang ni Secretary Remulla, kung di po ako nagkakamali, ay si Senator Bato de la Rosa. Let's walk through kung ano ang proseso nito. So, sa International Criminal Court, mayroong tinatawag na pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber na ito ang nagde-determine ng probable cause. Ngunit, kakaiba sa ating o iba doon sa proseso dito sa Pilipinas ng local courts natin, ang pag-issue ng warrant of arrest ay ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? So, ibig sabihin, isang partido lang talaga ang maririnig. In other words, mag-a-apply ang Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber ng issuance ng warrant. Ang kailangan nilang patunayan ay ang mga sumusunod. Unang-una, na may reasonable ground to believe na yung tao ay gumawa ng mga krimen na ina-allege doon sa kanilang reklamo at itong mga krimen na to ay nasa jurisdiction ng ICC. Tungo ito sa Article 58, Paragraph 1 ng Rome Statute. So, magkakaroon ngayon ng pagdinig, pero ex parte ito, meaning hindi binibigyan ng notice ang defense. Bakit? Para hindi mabigyan, para talagang ma-ensure yung confidentiality. So, isang characteristic din po ng pagdidinig dito sa pre-trial chamber sa issuance ng warrant of arrest ay confidentiality and secrecy para maprotektahan daw ang mga witnesses. Kailangan ang para rin ito maprotektahan ang ebidensya o sensitive information. May mga protective mechanisms din that are in force. So, pagka nag-issue ng arrest warrant or summons to appear, then dadalhin siya doon sa Hague or isusurrender siya doon sa hukuman. Nakita na natin itong nangyari dito. So, uulitin ko, ang pag-issue ng warrant of arrest in the pre-trial chamber ay through an ex parte proceeding. And this is accompanied by confidentiality. Ngayon, ang tanong, kung confidential ang proceedings at yung paglalabas ng warrant, bakit nabanggit o alam ni OMB Boying Rimulya na mayroong mga pending warrants? Hindi ba ito violation ng confidentiality? Well, ang tingin ko dyan is the reason privy si OMB Rimulya ay dahil nun siya ay kalihim ng hustisya o ng katarungan
dito sa Pilipinas, siya ay involved o sumasali sa proceedings ng ICC Pretrial Chamber at nagbibigay ng tulong sa prosecution. Hindi naman ito surprise na sa atin. Pero for a time, denial pa kasi ang sinasabi o ang pagkukunwari ng Marcos administration ay hands-off sila at sumusurrender lang sila sa jurisdiction ng ICC. May ilang beses na pong nadulas si dating kalihim Boying Remulla at ngayong OMB na sila ay tumutulong o nagbibigay ng tulong sa mga witness sa sa pagkuha ng ebidensya, and in fact na binuksan ni OMB Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan dito sa Pilipinas, binuksan niya ang kanyang tanggapan para doon magtungo ang mga gustong magreklamo laban kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa war on drugs. Sa madaling sabi, sa pagsisiwalat ni OMB Remulla na may pending warrant na si Senator Bato de la Rosa, tapos na ang kanilang pagkukunwari. Tapos na ang pagbabalat kayo. Ang Yeah. Marcos administration, tulad ng sinabi ni Attorney Kaufman, ay siyang tumitindig bilang prosecutor at kalaban natin sa paglilitis kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa International Criminal Court. Pero ang hirap, no? Kasi kalaban mo mismo yung gobyerno. Kabutihan versus gobyerno ang kalaban ng mga Duterte. Tapos kaya pa nilang ibendalo. Kaya pa nilang, naipunta sa ICC. Tapos yung sinasabing fake news na may arrest warrant na galing sa ICC, si Senator Bato, paano nangyari yun? Wala na tayong jurisdiction sa ICC. So ang gagawin yung parang kay Tatay Digong, ganun ang gagawin nila. No? Wala. GG tayo kasi ang kalaban nating gobyerno, nasa kanila yung mga kapangyarihan. Tapos yung mga taga-sunod, imbis na yung konstitusyon po yung kanilang susundin, yung sinusunod po nila, yung mga taga-kabila. Wala ho tayong magagawa dyan. Siguro hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating PH Update. Salamat po sa impormasyon kay Madam Trixie. At sana yung ating ombudsman medyo hinay-hinay lang po. No? Marami pa ho sigurong pwedeng asikasuhin dyan sa opisina ninyo. Yun muna unahin natin. O baka puro na lang may kinalaman sa mga Duterte o kaalyado ng Duterte yung mga nasa lamesa nyo. Huwag naman po sana, no?